Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-commission ng 2 bagong barko ng Philippine Navy. Sa harap ng mga kasapi ng hukbong dagat, muli namang tiniyak ng Commander-in-Chief ang kahandaan ng sandatahang lakas na ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. We will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlements in accordance with international law. Violating our exclusive economic zone, and their marine scientific research is basically a violation of international law. We never permitted the Chinese government to conduct NMSR within our own exclusive economic zone. It's a violation of Part 13 of the Law of the Sea Convention. So Part 13 of the Law of the Sea Convention authorizes the coastal state to regulate, authorize, and conduct marine scientific research in the territorial sea and the exclusive economic zone. Ayon kay Professor Renato De Castro, pagpapakita ito ng China ng kanilang resources sa Pilipinas, lalo na't limitado lamang ang kakayahan ng bansa. There's also an element here of what we call Chinese gray zone operation. No? So the Chinese are showing to us we have the resources capability to conduct surveys and exploration in your exclusive economic zone, but you cannot do it to us. So China is impressing upon us, we are a great power, don't mess with us. Ang mga ganitong uri ng Chinese research vessel ay maaaring gamitin para sa scientific, civilian at military para sa submarine navigation at seabed mapping. Hindi na nag-deploy ng barko ang PCG sa pagkakataong ito dahil sa layo ng mga research vessel, posibleng hindi na rin ito abutan ng mga barko at maaaring lumabas lamang ng iisi ng Pilipinas ang mga research vessel saka muling itong pumasok. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan na ng Department of Migrant Workers o DMW ang kasong isasampa sa dating administrator ng Overseas Workers Welfare Administration. Kaugnay ito ng sinasabing maanumalyang pagbili ng lupa ng OWA na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos. Ito ang balita ni Van Alvarez. Yung pagkakaroon ngayon ng pagsusuri, investigasyon tungo sa pagsasampa ng kaukulang kaso. So nandoon tayo sa stage na yon. Nasa proseso na ang pagsasampa ng reklamo kay dating Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio. Kaugnay ito ng umano'y maanumalyang 1.4 billion peso land acquisition deal na para sa halfway house o dormitory type accommodation ng mga overseas Filipino worker o OFW na malapit sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, mayroon na silang mga kaukulang report na naisumite sa Office of the President. Ngunit nagpapatuloy pa ang kanilang mga isinasagawang investigasyon upang tuluyan ng makapaghain ng mga kaukulang kaso. Afford us some time to dig deeper and we will come out with our necessary conclusions once we're ready to file the necessary cases in the appropriate tribunals or offices. Batay sa mga inisyal na investigasyon ng Department of Migrant Workers, hindi dumaan sa tamang proseso ang isinagawang kasunduan sa pagbili ng lupa. We know for sure na na-bypass ang OWA Board of Trustees dito despite the provisions of the OWA Charter and on 6 matters. Unang nalaman ng DMW ang insidente noong huling quarter ng 2024. Agad silang nag-imbestiga sa sinasabing maanumalyang acquisition deal. Nang nakausap nila si former OWA Administrator Ignacio, hindi kumbinsido si Secretary Kakdak sa mga naging paliwanag nito. Dito na napagdesisyonan ng kalihim na i-report ito sa Pangulo. We are still in the process of digging deeper and finding out more details, looking through documents, talking to personnel inside, bakit ito nangyari. Wala man lang abiso o anuman, whether formal or informal about this transaction. That too needs to be further looked into. Wala pang bagong pahayag sa usapin si Ignacio.
Ngunit una na nitong sinabi na handa niyang ipaliwanag ang issue sa tamang panahon. Samantala, tuloy-tuloy naman ang ugnayan ni Secretary Cakdak at bagong OWA Administrator Patricia Yvonne Caunan, kung saan direktiba dito na pangalagaan ng OWA Trust Fund at magbigay ng totoong serbisyo para sa bawat OFW. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimulan na ng pamahalaan ang gagawing pagkukumpuni sa kahabaan ng EDSA. Kaugnay nito, inihahanda na rin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ipatutupad na traffic mitigating measures upang ibsan ang inaasahang matinding traffic kapag nasimula na ang EDSA rebuild. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ang target date ay middle of June. Middle of June. Wala pang exact date, pero middle of June ang target date. Kailangan simulan na yan kasi nga, sabi nga ng Pangulo, 45 years na ba bago talagang inayos ang EDSA. Sisimulan na ng Department of Transportation sa kalagitnaan ng Hunyo ngayong taon ang EDSA Rehabilitation. Unang itinakda ang pagsasaayos ng EDSA noong long holiday ng April 2025. Ngunit kalaunan ay nireschedule ng 2026. Ngunit dahil marami ang aayusin at posibleng matagalan ang gagawing rehabilitasyon, inagahan na ang gagawing pagkukumpuni. Sa halip na EDSA Rehabilitation, tatawagin na itong EDSA Rebuild, alinsunod sa programang isinusulong ngayon ng kasalukuyang administrasyon na Build Better More. Wala pang eksaktong petsa na ibinigay ang DOTR kung kailan sisimulan ang pagsasaayos ng EDSA. Gayunman, inaabisuhan na ang mga motorista na magdudulot ito ng mabigat na trapiko. Early next week mag-a-announce kami nung lahat ng gagawin kasi isa sa mga importanteng gagawin nito dahil alam naman natin na talagang magta-traffic to. Hindi kami hindi namin mamaliitin ang magiging epekto nitong rebuild na ito. Napakabigat na trapiko ang idudugat nito. Kaugnay nito, naghahanda na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mga traffic mitigating measures na kanilang ipatutupad sa oras na maumpisahan ang EDSA Rebuild. Kasama sa plano ang pagkakaroon ng traffic rerouting. Gayunman, sinabi ng MMDA na isasaayos pa ang mga detalye nito at i-anunsyo isang buwan bago ang pagkukumpuni sa EDSA. As to all other measures in so far as EDSA Rebuild is concerned, we'll make the necessary announcements. Sabay-sabay po yan, schedules, plans, routings, and yung mitigating measures dahil yan po ay inutos ng ating Pangulo na magkaroon ng massive information drive bago po simulan. Kasama sa plano ang pagsususpinde ng toll collection sa ilang bahagi ng Skyway habang isinasagawa ang EDSA Rebuild. Sa isang panayam kanina kay Secretary Dizon, sinabi nito na kakausapin niya ang San Miguel Corporation hinggil sa nasabing panukala. Isasagawa ang EDSA Rebuild bilang paghahanda sa idaraos na ASEAN Summit meeting sa Pilipinas sa susunod na taon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General na alisin ang temporary restraining order sa No Contact Apprehension Policy o NCAP ng MMDA. Partikular sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila tulad ng EDSA at C5. Nilinaw ng Korte na hindi kasama sa mosyon ng OSG ang pag-aalis ng TRO laban sa NCAP ng mga local government units sa Metro Manila. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, wala pang desisyon ng Korte sa mga petisyon laban sa No Contact Apprehension Policy ng Metro Manila LGUs. Epektibo na kaagad ang desisyon ng Korte. The Supreme Court granted the urgent motion filed by the Office of the Solicitor General on behalf of the MMDA, partially lifting the TRO it issued last August 30, 2022, insofar as it enjoined the MMDA from implementing MMDA Resolution number 16-01 or its No Contact Apprehension Program or the NCAP. Tinayak ng Metropolitan Manila Development Authority na matatapos nila ang mga proyekto sa ilalim ng Flood Control Project. Sa katunayan, nilalaan ng MMDA ang nalalabi nilang pondo sa mga madaling matapos na proyekto.
Samantala, nagbigay naman ng 48 oras na palugit ang MMDA upang alisin ang nakaharang sa daluyan ng tubig sa Parañaque City. Ito ang balita ni Benedict Samson. So, I can say na on track naman kami natapusin yung mga projects na nakaprograma under the Metro Manila Flood Control or Flood Management Project na funded ng World Bank. Mula sa target year na 2026, na-extend pa ng 2 taon para tapusin ang Metro Manila Flood Management Project. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes, pipiliin na lamang nila ang mga proyekto na madali at kaya nilang matapos. Pinrograma natin doon sa mga mabilis matapos, yung kaya naming tapusin lamang within the extension period given. Hindi na po kami nagprograma ng mga ambitious projects na tingin namin hindi namin kayang tapusin. Kanina, na-turnover na sa MMDA ang nasa migit 40 heavy equipment na kanilang magagamit sa flood control project. Bukod sa clearing operation, may mga heavy equipment din ng MMDA na kanila namang magagamit pagdating sa rescue operation, gaya na lamang tuwing may bagyo o may matinding pagbaha. Ayon pa kay Chairman Artes, isa rin sa suliranin nila ay ang kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Kahit every week, maglinis po kami ng mga lugar malapit sa aming pumping stations. Talaga pong daily yung basura. Ibig sabihin po, pinakikita niya na wala rin pong habas yung pagtapon ng ating mga kababayan ng basura kung saan-saan, particularly sa ating mga daluyan ng tubig. Samantala, sumulat na rin ng MMDA upang ipaalis ang nakatambak na lupa sa isang daluyan ng tubig sa Parañaque City na nagdulot ng pagbaha noong bumuhos ang malakas na ulan kamakailan. Kung hindi, binigyan lang po natin sila ng 48 hours para alisin yung obstruction sa tubig. Pag hindi po, masusubukan po yung ating mga backhoe dahil ipapadala ko po yun doon pag hindi nila inalis. Kami na po magbubungkal pero sisingilin po namin sila. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang rider ang sumemplang nang sinubukang umiwas sa isang kotse sa Cavite, habang isang lalaki naman ang bugbog sarado ng mga pinsan sa sarili niyang bahay sa Bacolod City. Kapwa nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga nasaktan sa dalawang incident. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Isang motorcycle accident ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team kamakailan sa kahabaan ng Aguinaldo Highway Biga 2, Silang, Cavite. Saktong nakaposte ang grupo sa di kalayuan, kaya agad itong nakatugon upang matulungan ang biktima na isang 23 years old na rider. Aniya, isang kotse ang biglang lumabas galing sa malapit na gasolinahan. Hindi agad siya nakaiwas kaya siya sumemplang. Hindi nito maigalaw ang kanyang kaliwang braso at hindi rin maihakbang ang kaliwang paa dahil sa aksidente. Agad na nilagyan ng team ng armsling at benda ang rider, saka dinala sa Silang medical specialist para sa karagdagang atensyong medikal. Sa Bacolod City, nakatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue Team mula sa Disaster Risk Reduction and Management Office Bacolod, alas 10:45 ng gabi nitong Lunes, May 19. Isang lalaki umano ang sugatan sa Police Station 2 dahil sa pambubugbog na nangyari sa Ramos Street, Barangay 4, Bacolod City. Nagtamo ang pasyente ng gasgas sa kaliwang paa, pamamaga sa tiyan at sa magkabilang bahagi ng kamay nito. Pero yung pinakamasakit dito, no? Ito. Ito? Pinakamasakit? Oo, may bali. Matagal lang pong ganito or ngayon lang? Kanina pa sang aga. Ay, ano. Dito? Kanina pa sang aga, kahit pagtuwa nila sang kamot ko, tinang,
pinambalik-balik nila ang dali. Nilapatan ng pangunang lunas ng team ang biktima sa pamamagitan ng pag-apply ng cold compress sa bahagi ng katawan na namaga at paglagay ng gasa sa mga sugat nito. Ayon sa biktima, bigla na lamang siyang pinasok at binugbog sa kanilang bahay ng kanyang mga pinsan. Ayon sa pulisya, binugbog ito dahil sa pagwawala sa loob ng kanilang bahay. Inendorso ng team ang pasyente sa Police Station 2 para sa karagdagan pang investigasyon. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi niya tiyak kung sincere nga ba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagiging bukas ito sa pakikipagkasundo sa mga Duterte. Samantalang may ilang nakaupo at bagong halal na senador ang nagpahayag ng kani-kanilang reaksyon sa issue ng PBBM Duterte Reconciliation. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Magandang simulain yan. Magandang simulain. Sino ba naman ang gusto ng away? Lahat naman tayo gustong katahimikan. Pero yung lang kung sincero sila sa kanila sinasabi. Duda si Senador Ronald Bato de la Rosa sa sinseridad ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas ito sa reconciliation o pakikipagayo sa mga Duterte. Ayon kay Senador de la Rosa, hindi rin malinaw sa kanya ang motibo ng pahayag na ito ni Pangulong Marcos. Anya, hirap siyang sabing sincere ang Pangulo dahil may karanasan na siya na iba ang sinasabi nito sa kanyang ginagawa. Partikular na tinukoy ng senador ang issue ng International Criminal Court kung saan pinanghawakan ni De La Rosa ang salita ng Pangulo na hindi niya ito papayagan na manghimasok sa Pilipinas. Ngunit ang mga opisyal ng pamahalaan pa mismo ang umaresto at nagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa headquarters ng ICC sa The Hague, Netherlands. Isa si Senador De La Rosa sa kilalang mga kaalyado ng mga Duterte, ngunit hindi rin ito tiyak kung bukas naman ang mga Duterte sa reconciliation kay PBBM. Wala naman sigurong gustong ng forever mag-aaway. Lahat naman tayo ay gustong tumahimik tayo at mamuhay ng matiwasay at makafocus sa kabutihan ng ating bansa. Pero sa lalim ng sugat na in-inflict nila sa amin, I think kailangan talaga ng extreme sincerity. Extreme sincerity, hindi yung pahapyaw. Para naman kay Senate President Francis Escudero, ang pag-amin ni PBBM na siya ay bukas sa pakikipagayos kay Vice President Sara Duterte at pamilya nito ay isang pagpapaalala sa lahat na ang kapakanan ng mga Pilipino ang dapat manguna kaysa lahat ng mga personal na pagkakaiba-iba at pagtatalo-talo ng mga partido. Utang-anya nila sa mamamayan ang tumayo sa gitna ng mga dibisyon at gumawa ng magkakasama para sa kapakanan ng bansa. Umaasa naman si Senador Joseph Victor J.V. Ejercito na magkakaroon ng positibong takbo ang tila malalim na alitan at hidwaan na lumabas sa mga pahayag at balita. Marami pa anyang mabibigat na problema na kailangan tutukan at trabahuin ng sama-sama na inaasahan niyang maipaprioridad para makatulong sa pagsulong ng mga mamamayan at bansa. Itinuturing naman ni Senador Aquilino Coco Pimentel III na best attitude ito para sa Pangulo bilang ama ng bayan. Ito anya ay kahit hindi magbago ang iba ng kanilang ugali na hindi na kontrol ng Pangulo. Para naman kay Senator-elect Panfilo Ping Lacson, ang kabutihan at kagandahan ng puso ng Pangulo sa pakikitungo sa mga tao ay binibigyan lang ng kahulugan ng iba bilang kanyang kahinaan. Dahil dito, mangangailangan anya ng isang bastonero sa kanyang gabinete na kayang pasunurin ang mga opisyal ng pamahalaan at mga miyembro ng Kongreso para sa maayos na pamamahala. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itinanggi ni Senator-elect Panfilo Ping Lacson ang sinasabing pakikipag-usap umano niya kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Lacson na nakatatanggap siya ng mga ulat na nakipagkita umano siya at isa pang Senator-elect sa pangalawang Pangulo. Mariin niya itong pinabulaanan at sinabing isa lang itong chismis na walang katotohanan at malisyoso.
Anya bilang naihalal na senador na maaaring maging judge sa impeachment trial kay VP Duterte ay hindi marapat sa kanya na makipagkita sa pangalawang Pangulo. Bagaman wala naman anya siyang nakikitang masama kung mag-courtesy call ang isang newly elected senator o congressman sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa sa normal na kalagayan. Naniniwala ang isang kabilang sa liderato ng Kamara na ang negosasyon sa mga posisyon sa Kamara ang dahilan ng ugong sa palit liderato. Ayon ito kay House Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Representative Janet Garin na nagpahayag na rin ng buong suporta sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez para sa susunod na Kongreso. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Alam nyo, every time kasi may panibagong Congress, talagang gano'n, no? Maraming ugong-ugong, may mga ibang nag-i-interest, may ibang mga tatakbo. Usually naman, yung iba nito, karamihan nito, ay napupunta dun sa negotiation. So merong ibang gustong tumakbo para magkaroon ng negotiating arm for other powerful positions in Congress. Chairperson sa House Committee on Appropriations o ang panel na may oversight function sa lahat ng isyung may kinalaman sa paggastos ng national government. Committee on Accounts o ang House panel na may jurisdiksyon sa lahat ng may kinalaman sa internal budget ng Kamara, kabilang na ang budget preparation, submission at approval, disbursements, accounting at financial operations. At House Majority Leader na ang pangunahing katungkulan ay maging tagapagsalita ng majority party at pangunahan ng deliberasyon sa plenaryo ng Kamara. Ilan lamang ito sa mga makapangyarihang posisyon sa Kamara bukod sa House Speaker. Ayon kay House Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Representative Janet Garin, tuwing pagkatapos ng eleksyon at pag-uumpisa ng panibagong Kongreso, maugong ang usapin ng pagkakaroon ng palit liderato sa Kamara. Paniniwala ng kongresista para ito sa negosasyon sa makakapangyarihang pwesto sa House of Representatives. Well, usually kasi ang yung iba kasi they would vie for the speakership and, negotiate to be either the minority leader or the chairman of the Committee on Appropriations or chairman of the Committee on Accounts or chairman of the Committee on Energy, majority leader. Marami po kasing yun po yung mga powerful positions in Congress. Kabilang naman si Congresswoman Garin sa mahigit 200 kongresistang pumirma na sa Manifesto of Support para kay Speaker Romualdez. Ilang araw matapos ang May 12 midterm elections, lumutang ang ilang pangalan na posibleng maging contender ni Speaker Romualdez sa 20th Congress. Kabilang narito sina Navotas City Representative Toby Chanco, campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, Bacolod City Representative-elect Albi Benitez at Ilocos Norte Representative Angelo Marcos Barba. Samantala, may reaksyon din si Congresswoman Garin sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na nais nitong tumakbo sa pagiging House Speaker o Minority Leader ang kapatid na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. So ang sagot niyan dapat manggaling muna kay Kong Pulong. Will he have the time and will he be willing to sacrifice his time to serve either the majority or the minority in Congress? And of course, kasama dyan, yung palagi siyang magdedebate, mag-interpolate, palagi magsasalita. Sa Hulyo, nakatakdang magbukas ang 20th Congress. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa nagdedesisyon ang tinaguriang Duterte Bloc sa Senado ugnay sa Senate Presidency. Ito ang inihayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng issue ng pagpapalit ng liderato sa Senado sa pagpasok ng mga bagong senador sa 20th Congress. Ngunit binigyan diin ng mambabatas na ang kanilang grupo ay worth considering at hindi dapat baliwalain. Wala pa kami desisyon, no? Hinintay namin pag-uwi ni Ruben Padilla galing abroad. Pag-usap kami. I defer my decision to the group. Ano mapag-usapan namin, din yun ang susundin ko. Pag-usap-usap pa kami. Kaming si Senator Bongo, Senator Ruben Padilla, Senator Marcolita, ako at saka si Senator Aimee, mag-usap-usap pa kami.
Tiniyak naman ni Senador De La Rosa na maayos ang relasyon nila ni Senate President Francis Escudero at wala silang problema. Ngunit nabanggit din ito na may iba rin namang kwalipikado na maging tagapangulo ng Senado. Isa ng krimen sa Estados Unidos ang pagpo-post ng intimate images online nang walang permiso ng taong nasa larawan. Ipinagbabawal na rin ang mga intimate posts gamit ang AI nang walang permiso mula sa taong nasa AI image. Ito ang balita ni Klein Sinka. This legislation is a powerful step forward in our efforts to ensure that every American, especially young people, can feel better protected from their image or identity being abused. Isinabatas na ngayong araw ang Take It Down Act. Ang batas ay naglalayong gawing krimen ang non-consensual intimate imagery at mga artificial intelligence o AI-generated deepfake at online revenge porns. Naging advokasya ni US First Lady Melania Trump ang pagsiguro sa isang safe online environment para sa mga kabataan ng Estados Unidos. Ito ay sa gitna ng lumalalang paggamit ng AI bilang revenge weapon para sa fake sexual contents. Sa ilalim ng batas, magkakaroon ng criminal penalties ang mahuhuling magpo-post ng unauthorized intimate images at inoobliga rin ang mga social media companies na alisin ang mga ito matapos maalerto ng users. Under the law I will sign in just a moment, anyone who intentionally distributes explicit images without the subject's consent will face up to 3 years in prison. Refuse to take these images down promptly upon request. Dagdag pa ni Trump, dahil sa pag-usbong ng AI image generation, marami mga kababaihan at kabataan ang nabiktima ng harassment dulot ng deepfake images na ipinopost o ibinabahagi sa kabila ng pagtutol ng mga ito. Klein Sinka, UNTV News and Rescue, USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umabot sa 64 na undocumented immigrants ang kusa ng umalis ng Amerika sakay ng isang government-funded flight patungo sa kanilang mga bansa. Ayon sa US Department of Homeland Security, ito ay sa ilalim ng Project Homecoming ng Trump administration. Sa naturang programa, maaaring voluntaryong umalis ang mga illegal immigrants kapalit ng libreng flight at $1,000 na tulong pinansyal upang makaiwas sa pagkakakulong o deportation. Ang unang flight ay bumiyahe mula Texas papuntang Honduras at Colombia. Samantala, pinayagan na ng US Supreme Court ang administrasyon ni Trump na tapusin ang deportation protections para sa humigit kumulang 350,000 Venezuelans na may temporary protected status o TPS sa Amerika. Binawi ng korte ang hold decision ng isang California judge na pansamantalang nagpahaba sa proteksyon para sa mga migrante. Ang TPS ay nagbibigay ng legal na pahintulot upang manirahan at magtrabaho sa US ang isang immigrant kung ang kanilang bansang pinagmulan ay itinuturing na delikado. Tinawag naman ng abogado ng mga migranteng apektado ang desisyon na pinakamalaking hakbang ng pag-aalis ng immigration status sa kasaysayan ng US. Nagpaalala ang Commission on Elections sa lahat ng mga kumandidato sa katatapos na halalan na magsumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon sa COMELEC, nanalo man o natalo ay kailangan nilang magsumite ng listahan ng mga nagastos sa kampanya. Nagsimula ang pag-hain ng SOSE pagkatapos ng eleksyon at tatagal hanggang June 11. Kapag dalawang beses na kayong hindi nakapag-file ng SOSE, dahil dalawang beses na kayong dalawang beses na kayong tumatakbo, nanalo man o natalo, kayo po ay pwede ma-file ng kasong kriminal at the same time perpetual disqualification to hold public office. Hindi pwedeng ma-appoint, hindi pwedeng ma-elect sa kahit anong posisyon sa pamahalaan. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na re-resolbahin nila ang lahat ng kaso na naging dahilan ng pagsuspinde sa proklamasyon ng ilang nanalong kandidato at party list sa katapos na halalan. Samantala, kinestyon naman ng Duterte Youth Party List sa Korte Suprema
ang pagpapaliban ng COMELEC National Board of Canvassers o NBOC sa kanilang proklamasyon. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi po yan unique. Madami na po tayong nangyari na ang proclamation ay na-late dahil nga sa mga pending na kaso sa amin. Kahit na suspindi ang proklamasyon ng ilang kandidato at party list organization, hindi nangangahulugan na hindi sila makakaupo sa pwesto. Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC, maaari pa rin naman silang maiproklama. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, kaya nila sinuspindi ang proklamasyon ay para wala nang maging issue kapag naupo na ang mga ito. Tiniyak ni Chairman Garcia, bago ang June 30, madidesisyonan nila ang lahat ng kaso na nagresulta sa suspensyon ng proklamasyon ng ilang nanalong kandidato. Paano po magkakaroon ng katapusan yung kaso kung mawawalan din lang kami ng jurisdiction? Hindi ba mas maganda ma-resolve na lang kaagad yun habang nasa amin ang kaso para kung sakasakali maproklama o di may iba ng lugar kung saan sila pwedeng pumunta at mag-avail ng remedy naman. Kabilang sa sinuspende ng COMELEC ang proklamasyon ay ang Duterte Youth at Bagong Henerasyon o BH Party List. Sa isyu ng Duterte Youth, sinabi ng COMELEC hayaan na muna silang resolbahin ito na ayon sa grupo ay nakabinbin sa komisyon mula 2019 pa. Naaakusahan na nga po bakit matagal na na-resolve yung kaso. Ngayong inire-resolve na po natin, mabiblame pa po ang COMELEC. Sana po wag. Sana naman po makihintay na lang na i-resolve namin yung case na. Samantala, sinasabi naman ng BH Party List na wala silang natanggap na kopya ng reklamo. Sagot ni Chairman Garcia, maraming kaso ang nadidismiss pagdating sa isyong teknikal. Isa sa kaso na dinismiss ng COMELEC dahil walang kopya ng reklamo na naipadala sa respondent ay ang kay Senator-elect Erwin Tulfo. Madami po kaming dinesisyonan kahit po hindi na pinasagot yung mismong partido, kaagad na nadidismiss yung kaso sapagkat merong mga procedural technicalities na hindi sinunod. Ang sinasabi natin, kapapay lang yung petisyon, ina-analyze patiningnan pa lang, hindi pa naman po sinasabing may technical na issue, merong issue na substantial, kung kaya naman po minarapat na lang na i-recommenda ng division sa mismong National Board, wag mo nang paiproklama. Dagdag pa ng komisyon, sa ngayon ay ginagawa lamang nila ang kanilang mandato na umakto sa mga reklamo na nakahain sa kanila. Samantala, nagtungo sa Supreme Court ngayong hapon ang chairman ng Duterte Youth Party List na si Ronald Cardema. Kinu-question nito ang desisyon ng COMELEC na nagsilbing National Board of Canvassers na pagsuspinde ng kanilang proklamasyon. Umabusoan niya ang NBOC sa kanilang desisyon. Tayo po ay nag-file ng petition for certiorari at nagpapatiyaro po tayo dun sa ginawa kahapon ng COMELEC. Bakit? Sa tingin po natin, merong grave abuse of discretion ang COMELEC kahapon. Sinabihan lang kami na hindi kami kasama sa proclamation tanghali bago mag-proclamation mismo. Sabi ng Supreme Court, kapag humiling ng restraining order ang isang petisyon, ay mabilis naman ang aksyon dito ng hukuman. If your petition includes a prayer for TRO, that's considered urgent. So that's immediately raffled, and it will be up to the member in charge to recommend if they will grant or not grant the TRO. Sagot naman ng COMELEC, handa sila kapag may mag-question sa kanilang aksyon hanggang sa Korte Suprema. Una nang sinabi ng komisyon na tatalima sila sa anumang ipag-uutos ng mataas na hukuman. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling pagtutuunan ng pansin ng pambansang pulisya ang street-level drug operation sa bansa. Kasunod ito ng pag-amin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nabigyan ng atensyon ang mga street-level drug dahil sa paghabol sa mga malalaking sindikato. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ngayon, hindi na namin binigyan ng atensyon yung nasa baba. Yung nasa baba. So, dahan-dahan bumabalik kasi sabi ko yung operation natin, kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. At saka nakakasuhan natin at naikukulong natin kung talagang guilty. Sa kabila ng mataas na bilang ng ilegal na droga na nakumpiska sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., aminado ang Pangulo na hindi nila nabigyan ng atensyon ang paghabol sa mga street-level drug offenders. Base sa datos ng Philippine National Police, mahigit sa 43.8 billion ang ilegal na droga
na nakumpiska ng pamahalaan mula July 1, 2022 hanggang May 17, 2025. Malaki ang itinaas ng bilang kumpara sa 14.3 billion sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula July 1, 2016 hanggang May 17, 2019. Ayon sa Pangulo, mas natutukan kasi nila ang paghabol sa mga malalaking sindikato ng iligal na droga. Kaya naman upang muling mapigilan ang pagkalat ng droga sa mga barangay, ipinag-utos ng Pangulo na pagtuunan ng pansin ang mga drug pusher. Na kung inaalala ng tao, sinasabi, nagbabalikan dito, asikasuhin natin. Wag na sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Tuloy natin yung mga, ikukulong natin yung mga sangkot dyan sa drugs. Pero, tignan muna natin yung mga small offender. Sinabihan ko na nga ang DILG, nakausap ko si Sec John Vic. Sabi ko, tama rin naman. Kasi hindi magandang tignan yung lugar mo. Maraming nagbebentaha, maraming mga high na ano-ano ginagawa. Ang pambansang pulisya agad na tumugon sa pamamagitan ng pagtiyak na tututukan na ngayon ang mga street-level drug addicts. Mananatili po ang paghabol natin sa mga malalaking mga drug lords at idadagdag po yung paghuli dito po sa mga small drug offenders po sa field natin na pangungunahan po ng ating pong bagong OIC na si General Campi po. Base sa kautusan ng ating Pangulo na hulihin din po yung mga small drug offenders po sa kalsada po. Mananatili pong bloodless ang atin with respect po sa human rights. Ito ay dahil may epekto aniya sa peace and order ng bansa ang pagkakaroon ng maraming adik sa lansangan. Lagi naman po nire-recognize natin na marami po tayong krimen na kung saan nire-report po ng ating mga commanders, especially ng mga chief of police. Especially po may mga pamilya po dyan, halimbawa na may nasakir na kung saan involved po yung paggamit sa ululong po sa illegal na droga, yung mga perpetrators natin ng mga incidents. So directly correlated po yung mga paggamit ng droga sa mga ilang insidente po na naitala po natin, base na rin po sa report ng mga ating mga chief of police po sa baba. Kasama sa muling gagawin ng PNP ay ang pakikipag-ugnayan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC para sa listahan ng mga gumagamit at nagbibenta ng illegal na droga sa mga barangay. Yung BADAC, ito po ay listahan na binibigay ng barangay na kung saan binabalidate po kasama po yung ating mga local police, yung listahan po ng mga drug pushers and users po sa barangay na kung saan ito po ay ibibigay naman ng ating po mga chief of police sa ating mga intelligence unit sa provincial police office, ibabalidate po nila. Gayunman, binigyang diin ng PNP na magiging bloodless ang muling paghabol ng mga pulis sa mga street-level drugs o small drug offenders. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaring sa susunod na taon ay masisimulan na ang pagpapatayo ng mga evacuation center sa lahat ng syudad at bayan sa buong bansa ayon sa Office of Civil Defense. Sa ngayon, tinutukoy na ng mga lokal na pamahalaan kung saang mga lugar dapat itayo ang mga ito. Ito ang balita ni JP Nunez. Alam po natin, medyo may katagalan pa po ang implementation nito. Baka po ito ay maging bahagi na ng 2026 budget, no? Gumagawa na ng listahan ang Office of Civil Defense mula sa mga local government unit ng mga lugar na maaaring pagtayuan ng evacuation centers sa kanilang mga nasasakupan. Ayon kay OCD spokesperson Director Chris Bendijo, pirmado na kamakailan ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act 12076 o ang Ligtas Pinoy Centers Act. Ito ang batas na naguutos para magtayo ng mga designated na evacuation center sa kada syudad at munisipyo sa buong bansa. Tugon ito sa kasalukuyang sitwasyon kung saan nagsisilbing evacuation center ang mga gusali ng eskwelahan na nakakaapekto minsan sa pasok ng mga estudyante. Ayon kay Director Bendijo, maaaring sa susunod na taon ay mapondohan na rin ang pagtatayo ng mga evacuation centers. Ngunit dahil iba-iba naman ang banta ng sakuna sa mga lugar, maaari niya silang gumawa ng priority list kung saang mga lugar sa bansa ang unang popondohan para makapagpatayo ng evacuation centers.
sa 2026 budget po ng DPWH, ito pong mga lokasyon na ito ang una pong pagtatayuan ng ating mga Ligtas Pinoy Center. So dyan po papasok kung meron pong bulkan sa inyong lugar, dyan po papasok kung kayo po ay madalas tamaan ng bagyo, at syempre po yung mga landslide prone areas, ito po ay lahat ng mga kondisyones na titingnan po natin upang magkaroon po tayo ng priority list sa mga lugar na pagtatayuan ng mga Ligtas Pinoy Centers. Inilarawan naman ni Director Bendijo kung ano ang magiging standard ng struktura ng evacuation center batay sa Ligtas Pinoy Centers Act. Unaan niya dito ay dapat nakasunod sa Structural and Building Code of the Philippines, kayang tumindig sa gitna ng 300 km per hour na hangin. At huli, hindi guguho kahit mayroong magnitude 8 na lindol. Halimbawa, at nag-escalate ang alert level ng bulkan, kahit po yung nasa loob ng evacuation center ay i-evacuate din po natin. Kung kaya't, ang intensyon po talaga dito, una, site suitability. Ano yung mga lugar na least susceptible to mga flooding, sa mga epekto ng bulkan? Sa sitwasyon ng mga residente sa Bulkang Canlaon sa Negros, kung saan mayroong mga nakatira pa rin sa 4 to 6 km permanent danger zone at palaging inililikas tuwing may aktibidad ang bulkan, ayon sa OCD, maaaring ito ang maging batayan upang unahin ang kanilang lugar na malagyan ng permanenteng evacuation center. Samantala, habang hindi pa nasisimulan ang pagtatayo ng mga evacuation center, magsasagawa muna ng inspeksyon ang OCD sa mga existing na evacuation center sa bansa kung mayroong mga dapat i-retrofit upang maging handa ang mga ito sa panahon ng tag-ulan ngayong taon. Dagdag pa ng OCD, mayroon na rin silang isinasagawang command conference sa Disaster Risk Reduction and Management Offices para matiyak na handa ang mga ito sa anumang kalamidad gaya ng bagyo, lindol at pagputok ng bulkan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan si Taiwan President Lai Ching-te ng kapayapaan at dialogo sa China. Ginawa niya ito kasabay na pakiusap na palakasin pa ang depensa ng Taiwan laban sa posibleng pag-atake ng China. Giit niya walang nananalo sa digmaan, kaya't ang paghahanda ang pinakamabisang paraan upang ito'y maiwasan. Tinanggihan na ng China ang mga naunang alok nila ay para sa usapan na tinawag siyang separatist. Magpapatupad na ng pre-arrival screening ang Japan para sa mga visa-free travelers na magtutungo sa bansa simula 2028. Layunin nitong mas mapabuti ang seguridad at mapabilis ang proseso sa gitna ng tumataas sa bilang ng mga turista. Bilang bahagi ng proseso, hihingin sa mga biyahero mula sa 71 bansang walang visa requirement ang personal at travel info ilang araw bago ang pagdating sa Japan. Kung may record ng krimen o illegal stay, maaring hindi sila payagang makasakay ng eroplano. Magkakaroon na ng bagong tahanan ng popular educational children's show na Sesame Street. Mapapanood na ito sa streaming platform na Netflix simula ngayong taon. Ayon sa Sesame Workshop, magfo-focus ang bagong season sa emotional development ng bata. Magkakaroon din ng mas mahabang segments at ipapakita ang loob ng bahay sa 123 Sesame Street. Tuloy ang bentahan ng 20 pesos per kilo na bigas sa Cebu, lalo na't nakikitang malaking tulong ito sa pagresolba sa issue ng food security. Samantala, inihag naman ang bagong halal na gobernadora ng lalawigan na prioridad ng kanyang administrasyon ang pagpapaunlad sa healthcare system ng probinsya. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. I want it to be a colorless leadership, no? So we are, if it's for the good of the province of Cebu, then we will collaborate regardless of the color. It's going to be a governance that would listen to them and the people as well. Hindi lingid sa kaalaman ng mga taga Cebu na isang Duterte supporter, si Cebu Province Governor-elect Tambari 4. Ganun pa man, bukas siyang makipagtulungan at ipagpatuloy ang mga proyektong nasimulan na ng kasalukuyang administrasyon na sa tingin niya ay makabubuti sa probinsya.
Nitong May 1 lang ay inilunsad sa Cebu Capital ang 20 pesos rice program ng gobyerno o pagbibenta ng murang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. At ayon sa bagong halal na gobernadora, ipagpapatuloy niya ito. Yes, because it helps address food insecurity and hunger. Ato nang ipadayon kung naa na gyud na siya, no. Ang ato alang ani ang I'm sure we will have to look for fund kay na may part ang city ani, ang provincial government ani. Samantala sa pag-upo ni Governor-elect Pambari Quatro, pangunahin nitong tututukan ang healthcare system sa probinsya para maging accessible sa mga tao. Aniya, pinag-aaralan na ng kanyang kampo ang paglalagay ng mga kinakailangang gamot, kits at equipment sa mga ospital sa probinsya. Ganon din ang paglalagay ng ambulansya sa mga ospital sa mga isla at malalayong lugar sa probinsya. Of course, ang akong priority is healthcare, no? Kay mo na itong gipanaan sa katauhan, no? So, we are really working hard nga ato nang matuman yun ang atong saan, no? So, healthcare is number 1 on my list. So, that's why we will look into the appropriation, sa health appropriation sa province karon. Ug na pa ba'y nahabilin? And also, ang ato ang mga katong si ambulance, we're also working on it for the islands of Camotes and Bantayan Island. So we're working on it, ang medications and the doctors also we're working with this one. So my team is working with this para lingkod namo ato nang hanayon og pag-ayo. Aniya, naghahanap na sila ng alternatibong paraan at posibleng pakikipag-ugnayan sa mga ahensya at pribadong sektor upang makapag-augment ng mga doktor sa pagtutok sa mga pangangailangan ng ospital sa bahaging north at south ng probinsya. Magiging sagot ito upang hindi na kailangang bumiyahe sa malayo ang mga pasyente at maiwasan ang congestion sa Vicente Soto Memorial Medical Center na nasa Cebu City. That's really a priority for us. Kay kana magud sila, muna sila sagang ba before mo abot sa Soto, at least na atay panagang liagikan sa north. Pwede ma-congested atong Soto. We're looking at Balamban, Karkar, Bugo and Danao. Inihayag din ni Cebu Governor-elect Pambari Quatro na asahan din ang paglilibot ng mobile clinic at mobile kitchen sa buong probinsya upang magbigay serbisyo sa mga tao na nasa malalayong lugar na madalas ay hindi naaabot ng iba't ibang serbisyo. Plano rin ni incoming Governor Bari Quatro na maglagay ng satellite offices sa north at south part ng Cebu para mas madaling makadulog sa provincial government ang mga taga Cebu. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi ng paumanhin sa publiko ang Cagayan Public Information Office Teleradio dahil sa paggamit nila ng hindi angkop na salitang naging pangahamak. Sa Cebu City naman, ipinasara na ang isang establishmento na pinaghihinalaang scam hub. At sa Davao Occidental, nagpapatuloy ang sinasagawang clearing operation sa mga lugar na naapektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Cagayan, humingi ng public apology ang Cagayan Public Information Office Teleradyo dahil sa paggamit nila ng salitang mag-aamoy alamang para tukuyin ang epekto ng matinding init na naranasan sa Apari, Cagayan. Ayon sa Cagayan PIO Teleradyo, sinubukan nilang gawing biro ang salita ngunit hindi ito naging kaaya-aya dahil naging pangahamak sa mga naghahanap buhay ng alamang. Naniniwala sila na hindi lamang pangunahing produkto ng Apari ang alamang kundi bahagi na rin ito ng mayamang kultura at ekonomiya. Nangako ang broadcast media ng Public Information Office ng Cagayan na mas magiging sensitibo sa mga inilalabas nilang impormasyon sa publiko. Sa Cebu City, ipinasara muna ng lokal na pamahalaan ang isang establishmento na nag-viral at pinaghihinala ang isang scam hub. Inisyuhan na ng show cause order ng Cebu City Business Permit and Licensing Office ang BMJ Data Processing Services. Batay sa show cause order, nag-ooperate ng walang mayor's permit ang establishmento, failure na ma-renew ang mayor's permit at walang nakadisplay na mayor's permit. Maaari pa naman anilang umapila ang management ng establishmento habang patuloy pang iniimbestigahan kung meron nga silang illegal na aktibidad.
At sa Davao Occidental, patuloy pa rin ang clearing operations ng lokal na pamahalaan matapos ang pagbaha at landslide dulot ng sunod-sunod na pag-ulan na nagresulta ng pagkapinsala ng ilang tulay at mga daanan sa probinsya. Sa ngayon, passable na ang Sitio Kidaman sa Buguis at Sitio Kalungkungan na parte ng Barangay Kulaman sa Jose Abad Santos. Gayon din, maaari nang madaanan ng mga motorista ang Barangay Kinanga, Barangay Talaguton na naapektuhan ng landslide sa bayan ng Don Marcelino. Nagtamo naman ng minor damage ang Mangili Bridge habang hindi pa pwedeng madaanan ang Lawayon Bridge sa Jose Abad Santos dahil sa pagkasira ng tulay. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Toneladang campaign materials ang binaklas matapos ang halalan. Ngunit sa halip na itapon sa ilang waste recovery facilities, ginawa itong kapakipakinabang. Ano nga ba ang mga maaari magawa mula sa mga basurang ito? Ito ang balita ni Mia Alonso. Nire-repurpose natin siya o nire-recycle po natin siya. Katulad yung mga gawa sa tarpaulin, ginagawa natin tong eco bag, ginagawa natin sako, ginagawa rin natin tong trapal. Opo, lalo na para sa mga tricycle sa kanilang likod. Gawing kapaki-pakinabang ang mga campaign waste materials. Ito ang isinasagawa ng City Environmental Management Office o CEMO, kung saan nire-recycle ang mga binaklas na campaign materials para maging bagong produkto at magamit sa iba pang paraan. Dito sa City Environmental Management Office, dinadala ang mga campaign materials at iba pang mga basura kagaya ng mga plastics at mga tarpaulin, kung saan inire-recycle ito at ginagawang eco bags, eco bricks, sako, gayon din ng mga trapal para sa mga tricycle at mga armchair para sa mga eskwelahan. Gamit ang 20 kilos na styrofoam, 3.5 hanggang 4.5 kilos na mga dinurog na plastics mula sa campaign materials at 10 kilo na gamit na mantika, makagagawa na ng eco bricks sa tulong ng tinatawag na styroplastic densifier. Sa prosesong ito, paghahaluin ng lahat ng materyales sa makina na siyang tutunaw at magko-compress sa mga ito. Matapos ang humigit kumulang na 5 hanggang 6 na oras, makabubuo na ng eco bricks at plant boxes o paso. Kasama pa nga dito, nakakagawa rin kami ng armchair. Kasi halimbawa sa mga eskwelahan, sa mga pampublikong paaralan, sira lang yung armchair ng school chair nila. Yun, pwede namin siyang palitan yon, papalitan namin na magawa sa recycled na plastic. Ayon kay CEMO Head Department Oliver Villamena, sa loob lamang ng 5 araw na kanilang operasyon, tinatayang nasa 58 toneladang campaign materials na ang kanilang nakolekta, katumbas ng humigit kumulang na 72 cubic meters na hindi pa rito kasama ang mga materyales na nakolekta sa kasalukuyang araw. Isa rin sa nagagawa nilang produkto mula sa mga materyales na ito ay ang eco bag na kanilang dadalhin sa Marikina Public Market upang matupad ang advokasya na bring your own bag sa pamimili at mabawasan ang paggamit ng mga single-use na plastics. Sinusustain po namin ito kasi may mga other raw materials naman. Hindi naman nawawala yung plastic sa kapaligiran. Is ginagamit natin siya as raw material sa paggawa pa rin ng mga eco bricks o eco pots, maski sa school chair. Kaya naman panawagan ng lokal na pamahalaan na makibahagi ang publiko sa inisyatibo ng pagsagip sa kalikasan dahil ang mga basurang karaniwang naitatambak lamang ay maaaring gawing kapaki-pakinabang na produkto. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito naman po ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw po ng Martes. Oh, wala palang komentaryo. Shoutout na lang daw muna. Sabi ko na nga ba walang komentaryo eh. Oo, talaga to si Alex eh. Si Alex kasi makakomentaryo kanina eh. Baka siya ang may komentaryo. Ige. Salamat po at shoutout kina Daniel Barsewicz, Marlon Balute at Eddie Condino. Ako ba pwedeng mag-shoutout? Yeah, sige, go. Hindi, shoutout ko lang yung balita na uumpisahan na sa Hunyo, yung
EDSA Rehabilitation. Meron kang suggestion, di ba? Baka lang naman. Narinig ka ni EP natin, hindi. Ano yung suggestion narinig ko mo? lang naman, suggestions sa paligid lang naman. Pwede daw bang mag-work from home? Paminsan-minsan. Hindi, pwede naman natin gawin yung radio mobile booth. Di ba? Pwede. Halimbawa, dito sa Mandang North, di ba? Halimbawa, Balintawak ang unang ayusin, tsaka yung Mandang South ng Guadalupe to Las Piñas, papunta ron, halimbawa. Di Quezon City, doon ka pupunta doon yung ating radio mobile booth. Iwas tayo. Diba? Oo. Diba? So, tingnan natin, no? Pero... kung nasa Pasig naman ako, bandang Ortigas naman ako. Gawa natin ang paraan. Diba, para makapag-broadcast tayo, di ba? Oo. Standby na lang dito si floor director natin. Siya na mag-newscast dito pagka nawala tayo ng signal. Oo, gawa natin ng paraan. Kasi nakikinikinita ko na kailangan ng mahaba-habang pasensya ang kakailanganin. Ngayon nga lang rebuild daw babaklasin yung mga sementong luma na talaga, hindi siya. Oo. At saka for the first time ngayon ko lang talaga narinig ang nagsabi sila na hindi natin mamaliitin yung epekto ng gagawin nating EDSA rehabilitation. First time ko parang narinig yung ganyan, kaya asahan na natin. Kasi isang linya nga lang isara mo, matindi na yung epekto. Oo. At ito tuloy na po natin yung shout out kay Faisal Benito, Zenaida Basilio at Rodel Torrente. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 29:23 na nagsasabi, ang kapalaluan ng tao ay magbababa sa kaniya, ngunit ang may mapagpakumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.